Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman po ang inyong lingkod para magbahagi ng isang kwento. At ang kwento natin sa araw na ito ay tungkol sa kambal na sina Cain at Abel. Sila ang mga batang biniyayaan ng mutya ng tubig at apoy. Sa murang edad, kinailangan nilang harapin ang mga nilalang na sumira sa kanilang pamilya. Minsang kabilugan ng buwan. Ano nga ba ang nangyari sa gabi ng kabilugan ng buwan? Sino o ano ang mga nilalang na umatake sa kanila? At bakit sila pinuntirya? Ano ang tunay na kapangyarihan ng mutya ng tubig at apoy? Sapat ba ang kanilang kakayahan para mailigtas ang kanilang mga mahal sa buhay? Ano kaya ang gagawin nila kapag nalaman nilang pwedeng mas lumakas sila kung isa na lang ang may hawak ng dalawang mutya? Pipiliin pa rin kaya nilang magtulungan o pipiliin nilang maglaban para sa kapangyarihan? Ngunit bago ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Ano ba? Kahit kailan talaga bagal mo. Bilisan mo naman dyan. Paggabi na oh. Mapapagalitan na naman tayo ni nanay eh. Ayang ka na naman eh. Nang aasar ka na naman. Bakit ba? Mabagal ka naman talaga. Ako na nga lang ulit. Akin na nga yung timba. Nakadalawang balik na ako eh. Ikaw isa pa lang. Lagi na lang akong lugi sa trabaho sa'yo. Eh bakit mo kasi binibilisan? Nagpapabibo ka lang naman kay tatay at nanay eh. Gusto mo, ikaw ang magaling palagi. Abat, hoy, ang sabihin mo, tamad ka lang. Kaya ganyan ka. Sinasadya mong bagalan ng kilos mo. Eh kung tutuusin nga, kayang-kaya mo sana to eh. Kung ginamit mo yung kapangyarihan mo na kontrolin ng tubig, eh di sana, hindi tayo nagtatagal sa pag-iigib ng tubig. Ano? Gusto mong gamitin ko ang kapangyarihan ko? Sigurado ka? Gusto mo ulitin ko yung sinabi ko? Bakit? Bingi ka ba? Hindi. Pero kasi 'di ba? Kabilin-bili na ni nanay na wag nating gagamitin ang kakayahan natin sa mga ganito. Ayaw nila na may makakita sa ating ibang tao. Sige na, gamitin mo na. Wala naman tao, wala makakakita. Utusan mo na yung tubig na kusang punuin ng timba. Eh di gamitin, sinabi mo eh. Dahan-dahang itinaas ni Cain ang kanyang dalawang kamay sa ere. Nakapikit siya. Maya-maya ay may marahang ugong na nanggaling sa ilalim ng balon. Unti-unti ang tubig mula sa loob nito ay nagsimulang tumaas. Parang may humahatak na hindi nakikitang puwersa. Paikot ang galaw, paakyat. Yan! Yan, ganyan nga! Kung kanino pa ginawa yan, di sana, hindi na tayo napagod. Kanina pa sana tayo tapos. Ikaw kasi. Lalong tumaas ang tubig hanggang sa ito ay lumagpas na sa bungad ng balon. Ngunit imbis sa mga timba ito dumiretso, buong lakas na sumaboy ito kay Abel. Kaya naman, buong katawan ng bata ay nabasa. Tuloy-tuloy ang pagbuhos ng tubig sa kanya. Ano ba? Cain! Ano bang ginagawa mo? Tama na! Dahil sa pagkabasa ng lupa, naging maputik ito at naging madulas. Napaupo ang batang si Abel. Tama na! Ano ba, Cain? Baka malunod ako, tama na! Itinigil na ni Cain ang kanyang ginagawa. Napatitig ito sa kanyang kakambal na tila isang basang sisiw ng mga oras na yon. Nagsimula itong umubo. Ang lamig! Ay, bakit mo naman kasi ginawa yun? Ang sakit sa ilong eh. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Anong hindi mo sinasadya? Sinadya mo, kitang-kita ko eh. Sabi ko na nga sorry, di ba? Hindi ko kasi maayos na nakontrol eh. Ikaw kasi ang kulit-kulit mo eh. Puro ka nalang pang-aasar. Sinungaling! Sinadya mo to. Ang sabi ko, tulungan mo ko. Hindi ko sinabing paliguan mo ko. Tignan mo tong damit ko oh. Basang-basa na. Oo nga, basa ka na.
at mukha ka ng basang palaka dyan sa putikan. Bagay sa'yo yan, Abel. Ang yabang-yabang mo kasi. Wala ka naman palang binatbat. Ako mabagal lang ako, pero ikaw, lampa ka. Ganon. Walang binatbat pala ah. Tumayo si Abel at itinapat ang kanyang mga kamay sa dibdib. Nakalahad ang mga palad. Sa isang iglap, lumabas ang apoy mula dito. Maliit sa una, parang sindilang ng kandila, pero unti-unting lumaki. Ang paligid ng kanyang palad ay nagliwanag at maging ang kanyang mga mata ay nag-aalab na parang may apoy. Teka Abel, huminahon ka. Wala ka naman balak na sunugin ako ng buhay, di ba? Makikita mo ngayon kung sino walang binatbat sa ating dalawa. Mas lalong lumagablab ang apoy sa kanyang mga kamay. Abel, tama na, huwag ka na magalit. Nagbibiro lang naman ako eh. Baka masunog ako. Tama na, Abel. Bakit ako kanina? Muntik mo na rin akong lunurin sa tubig mo ah. Abel, sorry na, seryoso. Sorry na talaga, hindi ko sinasadya. Biro lang talaga yun. Huwag ka na magalit. Mula sa loob ng kanilang bahay, narinig ng mag-asawa ang sigawan ng kambal. Doro, mukhang nag-aaway na naman ang mga anak mo. Halika, tingnan nga natin. Tumango si Mang Doro. Mabilis silang tumayo at lumabas ng bahay. Paglabas ng mag-asawa, bumungad sa kanila ang eksena. Si Cain ay nanginginig sa kanyang kinatatayuan, habang si Abel naman ay hawak pa rin ng apoy sa kanyang mga kamay. Abel, ano namang kalokohan yung ginagawa mo? Patayin mo nga yung apoy. Dali! Mabilis nilang nilapitan ang dalawa. Agad na niyakap ni Aling Milen si Cain, samantalang hinawakan naman sa balikat ni Mang Doro si Abel. Huminto si Abel. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay. Unti-unting lumiit ang apoy hanggang sa tuluyang naglaho. Pinasok nila sa bahay ang dalawang bata at sa loob ng munti nilang tahanan, umupo sila sa bangko na gawa sa kawayan. Tahimik ang lahat. Nasa harapan ng dalawang bata ang kanilang mga magulang. Kita sa mukha ng mga ito ang pagkadismaya at galit. Gumamit na naman kayo ng kapangyarihan. Napatungo si Cain, hindi makatingin sa kanyang mga magulang. Si Abel naman ay tahimik lang. Parehas nilang alam na nalabag na naman nila ang utos at bilin ng kanilang ama at ina. Ilang beses ba naming sasabihin sa inyo na wag kayong gagamit ng kapangyarihan ng basta-basta, lalo na sa labas, lalo na't pwedeng may makakita. Anak, hindi kayo tulad ng ibang bata dito sa baryo. Kayo lang dito sa Baryo Paraiso ang may ganyang kapangyarihan. Kung sakaling may makakakita sa inyo, baka magpanik ang mga tao, baka magkagulo, baka mapag-isipan kayong masama, baka mapahamak pa kayo. Tandaan nyo, hindi lahat ng tao ay makakaintindi sa tulad nyo. Alam nyo naman dito sa baryo, kapag may nakita silang kakaiba, agad silang natatakot. Ayaw namin dumating ang araw na pagsisisihan nyo to. Kaya paulit-ulit namin sinasabi, itago nyo ang kapangyarihan nyo hanggat maaari. Ginagamit lang yan sa tamang oras at sa tamang dahilan. Mga anak, ginagawa lang namin to para sa inyo. Dahil mahal namin kayo. Kaya sana naman ay pakinggan nyo kami. Sorry na po, Nay, Tay. Hindi na po mauulit. Oo nga po. Sorry na po. O siya, sige na. Magpalit na kayo ng damit. Ayusin nyo na ang mga sarili nyo, ha? At kami naman ng nanay nyo ay magsasara na ng mga pinto at bintana. Maglalagay na rin kami ng mga bagong pangontra sa bawat sulok ng bahay. Mainam na nag-iingat sa panahon ngayon. Hindi natin alam kung kailan na naman sasalakay ang mga aswang. Tahimik lang na tumango ang magkapatid. Si Cain ay nakayuko. Pinaglalaruan ang laylayan ng kanyang sando. Si Abel naman ay pinupunasan ang kanyang buhok ng tuwalya, pero paminsan-minsan ay sumusulyap kay Cain. Makalipas ang ilang saglit, pumasok na ang dalawa sa kanilang mga kwarto. Sa sala, naiwan sina Aling Milen at Mang Doro. Agad nilang isinara ang mga pinto at bintana. Nagsabit sila ng bungkus ng bawang sa mga daan at nagsaboy ng asin sa bawat sulok ng bahay.
Ginagawa nila ito dahil may kinakatakutan sa baryo. Kapag sumisikat ang bilog na buwan, pinaniniwalaan ng lahat ang pagsalakay ng mga aswang. Napatunayan na nila ito ng ilang beses dahil na rin sa madalas ay may naririnig silang malakas na atungal na nanggagaling sa gubat. May mga namamatay na hayop tulad ng manok, baboy, kambing at iba pa. May mga sinasabi ring taong nawawala na hindi na muli pang nahahanap. Dahil sa paulit-ulit na kwento ng katatakutan at pangyayaring paulit-ulit na nagaganap, lahat ay takot, lalo na kapag kabilugan ng buwan. Kaya naman ang lahat, pag sumasapit na ang 6:00 ng hapon, parang nagmamadali na ang mga tao na makauwi. Ang lahat ay sumusunod sa patakaran ng baryo. Bawal nang lumabas sa gabi at dapat nakalak na ang mga pinto at bintana. Samantala, ang kambal sa loob ng kani-kanilang mga kwarto ay tahimik na nagbihis at inayos ang kanilang mga sarili. Nang matapos, umupo si Cain sa kanyang katre. Nasa harapan niya ang isang lamesita kung saan nakapatong ang isang mangkok na may tubig. Itinapat niya ang isang daliri sa mangkok. Yan! Ganyan nga! Dahan-dahan lang! Gumalaw ang tubig ng paikot. Kinokontrol nito ang tubig sa pamamagitan ng kanyang isip. At sa kabilang kwarto naman, hawak ni Abel ang isang kandila. Tinitigan niya lamang ito at nagkaroon na kagad ng sindi. Sumiklab ang maliit na apoy sa pabilo nito. Wow! Ang ganda! Pinaglaruan niya ang apoy, pinaikot-ikot, pinalaki at pinababa. Si Abel ang mas bata sa kambal, nataglay naman ang kapangyarihan ng apoy. Mga anak, labas na kayo! Nakahain na ang hapunan, halina! Halos sabay na lumabas ang kambal mula sa kani-kanilang mga kwarto. Sa kusina, nakahain ang pritong tilapia na paborito nilang dalawa. May ginisang gulay at mainit na kanin. Tahimik silang naupo sa upuan. Pumikit sandali at nagsimula ng dasal. Pagkatapos, isa-isa nilang sinandok ang pagkain at tahimik na kumain. Nang maubos ang kani-kanilang tilapia, sabay silang napatingin sa nag-iisang natirang isda sa gitna ng lamesa. Bigla, sabay nilang dinampot ang isda. Pareho silang nakahawak dito. Parehong ayaw bumitaw. Oh, akin na to eh. Ako ang unang kumuha. Hindi, akin yan! Mas nauna ako! Mas malaki nga yung isda mo kanina eh. Akin na yan! Ibigay mo na yan! Akin na sabi. Gutom pa ako. Gutom na gutom. Ako din naman ah. Bakit? Ikaw lang ba? Nagkatitigan sila ng masama. Parehong ayaw bitiwan ang pritong isda. Cain, Abel, ano ba yan? Nasa harap kayo ng hapag. Akin na nga yan. Ako na lang ang maghahati. Walang nakaimik sa dalawa nang hatiin ni Aling Milen ang isda at putulin ito sa gitna. O hayan, hati yan ha. Tapos ang problema. Nay, gusto ko po sana yung buntot. Hindi, akin yung buntot. Mas maraming laman yun eh, kesa dyan sa ulo. Kanina ka pa. Ako naman ang naunang anak eh. Ako ang mauunang mamili. Tumigil na nga kayong dalawa. Makinig kayo ha. Mali ang ginagawa nyo. Tama na yan. Hindi kayo dapat palagi nagpapataasan ng ihi. Magkapatid kayo. Kambal pa. Hindi dapat ganyan. Huwag niyong sanayin na palagi kayo nag-aaway, maski sa maliit na bagay lamang. Tama ang nanay niyo, mga anak. Dapat kayo'y nagmamahalan. Kayo ang nakakaintindi sa isa't isa. Dahil darating ang araw kapag wala na kami ng nanay niyo, kailangan kayong dalawa magkakampi. Kayo na lang ang meron sa isa't isa. Tahimik ang kambal, kapwa na payuko. Hindi palagi nakukuha ang gusto, mga anak. Minsan, kailangan matutong magbigay. Huwag kayong masanay sa palaging may agawan. Masanay kayo dapat na may unawaan. Sorry po, Tay. O sige na, kumain na kayo.
Ang babaw ng pinag-aawayan nyo. Buntot lang ng isda. Oh, heto yung parte ko. Sa'yo na, Abel. Kain, kunin mo na yung nasa mesa. At akin na lang yung ulo. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pagkain ng tahimik. Maya-maya, may narinig si Mang Doro na kakaiba. Bigla siyang napatigil, tumahimik at napalingon sa may pinto. Tahimik. Wala mo na magsasalita. May naririnig ako. Tumigil sa pagsubo ang mag-iina. Nakakunot ang noo ni Aling Milen habang nakatingin sa kanyang asawa. Walang kumibo. Dahan-dahan nilang ibinaba ang kanilang mga kutsara sa tabi ng pinggan. Napakagatlabi naman si Abel habang mahigpit na nakakapit sa duster ng ina. Dahan-dahang tumayo si Cain at naglakad papalapit sa bintana para sana sumilip. Pero bago pa man siya makarating doon, maigpit siyang hinawakan sa braso ni Mang Doro. Wag kang lalapit. Hindi natin alam kung anong meron sa labas. Si Aling Milen ay dahan-dahang tumayo. Kinuha ang bote ng asin at nagsimulang iwisik ito sa paligid ng pinto at ng mga bintana. Panginoon, ilayo niyo po kami sa panganib. Bantayan niyo po ang aming tahanan. Pagkaraan ng ilang segundo, isang malakas na atungal ang dumagundong mula sa labas. Napahawak si Aling Milen sa kanyang dibdib. Toro! Mga aswang! Matapos ang malakas na pagsigaw ni Aling Milen, sumunod na narinig nila ay ang malalakas at mabibigat na mga yabag. Parang may dambuhalang nilalang na tumatakbo sa labas ng kanilang bahay. Yumayanig ang saig sa bawat takbang. Cain! Abel! Sa loob kayo! Bilis! Mabilis na inalis ni Mandoro ang upuang kawayan. Inalis niya ang tila carpet na nakatakip sa saig at tumambad doon ang isang butas na sakto para sa dalawang bata. Diyan kayo magtago. Kahit na anong mangyari, wag kayong lalabas at wag kayong mag-iingay. Naiintindihan niyo ba? Opo, Tay. Bago pumasok sa butas ang dalawang bata, inabot muna sila ni Aling Milen at mahigpit na niyakap. Mahal na mahal namin kayo mga anak, ha? Kung may mangyari man, puntahan niyo ang lolo niyo. Hindi kayo nun pababayaan. Nay, bakit po kayo nagsasalita ng ganyan? Ano po bang mangyayari? Tama na. Huwag na kayo maingay, baka marinig pa nila kayo. Basta sundin niyo na lamang ang mga bilin namin. Huwag kayong mag-iingay. Sige na mga anak. Nay, mahal na mahal din po namin kayo. Tumango si Aling Milen. Pagkatapos nun, pumasok na sa loob ang kambal. Agad namang isinara ni Mang Doro ang taguan. Maingat na ibinalik nito ang karpet at inayos ang upuan sa ibabaw. Walang makikitang palatandaan na may taguan doon. Magkayakap ang kambal. Madilim, mainit at malakas ang kanilang paghinga dahil sa kaba. Anong gagawin natin, Cain? Sundin na lang natin sila. Hintayin natin matapos to. Kasi baka pagalitan tayo kapag sinuway natin ang utos nila. Baka... Natigilan si Cain nang may marinig na malakas na kalabog sa bubong. Napahigpit ang hawak nila sa isa't isa. Kasunod nito ay ang mga sigawan, kalabog ulit at tunog ng mga kasangkapang nababasag. Tumagal ito ng ilang minuto. Parang may labanang nangyayari. Ilang sandali pa ang lumipas. Biglang tumahimik ang paligid. Wala nang ingay. Tapos na ba? Tignan natin, Abel. Dahan-dahang iniangat ni Cain ang takip, sabay sumilip. Ano? Ano nakikita mo? Makalat, Abel. Ang daming nasira. Sila nanay at tatay, nasan? Wala eh. Hindi ko sila nakikita. Dahan-dahang tumayo si Abel. Iniangat din ang takip para sumilip. Nalungkot siya sa kanyang nakita. Muli siyang napaupo at umiyak. Huwag ka nang umiyak. Huwag ka nang maingay. Sundin natin sila, nanay. Kahit na anong mangyari, walang lalabas dito. Muli silang tumahimik. Magkayakap ang kambal. Hindi na nila alam kung anong oras na.
Lumipas pa ang ilang oras dahil sa pagod at kaba, nakatulog ang kambal. Kinabukasan, narinig nilang dalawa ang pagtilaok ng manok. Hudyat na mag-uumaga na. Dahan-dahang bumukas ang mga mata ni Cain. Ganon din si Abel. Pareho silang nanatiling tahimik at nakikinig sa paligid. May maraang yabag sa labas ng bahay. Tapos ay narinig nila itong sumigaw. Diyos ko! Ano nangyari dito? Doro! Milen! Nasaan kayo? Doro! Mga apo! Mga apo! Cain! Abel! Nagkatinginan ang kambal. Mabilis nilang nakilala ang boses. Ito ang kanilang Lolo Arman, ama ni Mang Doro. Si Lolo yun ah. Oo, siya nga. Lolo! Lolo, nandito kami! Lolo! Muli nilang inangat ang takip ng taguan. Nang marinig ni Lolo Arman ang tinig ng mga apo, agad itong pumasok ng bahay. Dahil wasak ang pinto, hindi na siya nahirapan. Nakita niya kagad ang dalawa na nakalitaw ang ulo sa ilalim ng upuang kawayan. Ano ginagawa niyo dyan sa ilalim? Nasaan ang mga magulang niyo? Ano nangyari dito? Lo, patulong po muna kaming makalabas. Agad na inalis ni Lolo Arman ang upuan at sa katuluyang inilihis ang karpet sa taguan ng kambal. Tinulungan niya ang mga itong makaahon. Daan-daan lang. Sige, lumabas na kayo mga apo. Nang makalabas ang dalawang bata, agad nilang niyakap ang matandang lalaki. Parehas silang napaiyak. Lolo, nasan po sila nanay at tatay? Hindi ko alam mga apo. Ano ba kasi nangyari dito? Bakit wasak ang bahay niyo? May sumalakay po dito kagabi, Lo. Sabi po ni nanay, mga aswang daw po yun. Ano ka mo? Mga aswang? Opo, kaya po kami tinago ni tatay dito sa butas para daw di kami makita ng mga aswang. Diyos ko, salamat sa Diyos at buhay kayo. Pero Lolo, nasan po kaya sila nanay at tatay? Baka kung ano na po nangyari sa kanila. Agad na nagbasid sa paligid ang matanda. Nakita niyang sira-sira ang buong lugar. Wasak ang dingding, pinto at may bakas ng dugo sa sahig. Napayuko ito. Wala sila dito. Hanapin po natin sila, Lolo. Tulungan niyo po kami, Lo. Oo naman, siyempre. Hahanapin natin sila. Hindi tayo susuko kahit na ano pang mangyari. Ano pong gagawin natin, Lo? Kailangan niyong maging matapang. Kayong dalawa magkapatid. Maililigtas niyo sila. Tama po kayo, Lo. Ewan ko nga kung bakit po kami tinago. Kaya naman po namin ipagtanggol ang aming mga sarili. Kaya naman namin silang protektahan. Anong ibig mo sabihin? Hala ka, di ba bawal sabihin yun? Huwag mo sabihin, magagalit si nanay. Sabihin niyo na sa akin, ano ba nangyayari? Kailangan niyang malaman, Abel. Walang ibang tutulong sa atin kundi si Lolo Arman. Sige na nga, sabihin mo na kay Lolo. Lolo, ang totoo po niyan may kakaiba po sa amin. Ako, kaya ko po makontrol ang tubig. Ako naman po, kaya ko pong lumikha ng apoy. Alam ko, matagal na. Hindi lihim sa akin ang mga kakayahan niyo. Talaga po, Lolo? Ang sabi po kasi ni nanay, wala daw po nakakaalam na iba eh. Bakit? Iba ba ako sa inyo? Hindi po, lolo ko po namin eh. O sige na, mabuti pa'y kumuha na kayo ng ilang personal niyong gamit. Lilipat muna kayo sa bukid, doon sa bahay ko. Doon muna kayo titira kasama ko. Sige po, Lolo. Tara na, Cain. Kunin na natin ang mga gamit natin. Bit-bit ang ilang gamit. Naglakad na ang tatlo palabas ng kanilang bahay. Medyo umaambon pa ng konti ng umagang yun. Habang naglalakad sila, napansin na kagad ni Cain na may nagtatakbuang tao. Ang karamihan sa kanila ay patungo sa iisang direksyon. Lolo, bakit parang may hindi magandang nangyayari? Kinakabahan po ako. Tignan niyo po ang mga tao. Kaya nga
Mabuti pa isundan natin sila kung saan sila pupunta. Nakita nilang nagkukumpulan ang mga tao sa isang bakanting lote. Nakita nila ang takot sa muka ng mga taong naroroon. At may iba pa, nang mapansin sila ay bigla silang tumahimik, di makatingin sa kanila ng diretsyo. Ano pong nangyayari? Lolo, ano pong meron? Sandali lang. Ako muna ang titingin. Dito muna kayo. Maingat na lumapit si Lolo Arman sa gitna ng kumpulan ng mga tao. Pagdating niya sa harap, may 2 bangkay na nakahandusay sa lupa. Nakabalot ng puting kumot na may bahid ng dugo. Dahan-dahang lumuhod ang matanda. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang iniaangat ang isang sulok ng kumot. Pagkaangat niya, agad niyang nakilala ang maputlang muka ng kanyang anak. Diyos ko! Doro! Sa isang iglap, parang bumagal ang paligid. Parang may matutulis na bagay na tumutusok sa kanyang dibdib. Lumapit siya sa kabilang bangkay. Tinignan niya kung sino ang naroon. Pag-angat niya, bangkay ng isa pang lalaki ang kanyang nakita. Wala si Milen. Bumalik siya sa bangkay ng anak. Muli niya itong tinignan. Napakuyom ang kanyang kamao. Nanginig ang balikat sa matinding emosyon. Pero agad niyang pinilit ang sarili na kumalma. Alam niyang hindi yun ang oras para mawalan siya ng kontrol. Alam niyang kailangan niyang protektahan ang kanyang mga apo. Muli niyang tinakpan ng kumot si Mang Doro. Tumayo siya. Mabigat ang hakbang na bumalik kina Cain at Abel na parehong naghihintay sa may gilid. Parehong kinakabahan. Halos hindi siya makatingin ng diretso sa mga bata. Pero kailangan niyang sabihin. Kailangan nilang malaman ang nangyari. Lolo, bakit po kayo umiiyak? Hindi agad sumagot si Lolo Arman. Tumayo siya sa harap nila at huminga ng malalim. Pinilit niyang patigasin ang tinig. Mga apo, si Tatay Doro nyo, wala na siya. Teka po, ano pong ibig niyo sabihin, Lolo, na wala na siya? Wala na siya. Patay na ang tatay ninyo. Sa narinig, biglang tumakbo si Cain. Sumingit siya sa mga tao hanggang sa makarating sa harap kung saan naroon nakalagak ang 2 bangkay. Tatay! Mabilis siyang tumakbo papalapit. Hindi na siya napigilan ng mga taong naroon. Tinanggal niya ang kumot. Tumambad sa kanya ang muka ng kanyang ama. Wala ng buhay. Maputla, malamig at may dugo sa gilid ng labi. Tatay! Napatakbo si Abel sa tabi niya nang makita rin ang muka ng ama. Napaluhod ito. Hindi! Hindi totoo to! Tay! Tay, gising na po! Gumising po kayo, Tay! Gumising po kayo dyan! Pinagsusuntok ni Abel ang lupa, samantalang si Cain ay hinawakan ang malamig na kamay ng ama. Nanginginig ang kanyang mga daliri at tuloy-tuloy ang pagtulo ng kanyang mga luha hanggang sa niyakap na niya ang bangkay. Tay, hindi pwedeng ganito. Hindi niyo po kami pwedeng iwan, Tay. Wag po. Sinong gumawa nito, Lolo? Yung mga aswang ba na yun ang pumatay kay Tatay? Hindi pa natin alam. Pero sisiguraduhin kong malalaman natin ang totoo, mga apo. Dapat lang. Kailangan managot ang pumatay kay Tatay. Susunugin ko sila talaga ng buhay. Mabilis na niyakap ni Lolo Arman si Abel. Naramdaman niya ang mabilis na pag-init ng katawan nito. Natakot ang matanda na baka mawalan ito ng kontrol. Alam niyang sa 2 kambal, si Abel ay mas mapusok at madaling uminit ang ulo. Mabilis itong magalit. Natakot ang matanda na baka hindi nito makontrol ang sarili at mabunyag sa lahat ang kanilang sikreto. Ayaw din ng matanda na may madamay silang mga inosenteng tao. Apo, tama na yan. Huwag mong hayaang lamunin ka ng galit. Tama na! Mas hinigpitan pa ng matanda ang pagkakayakap niya
sa kanyang apo. Huminahon ka, Apo. Hindi ito ang tamang oras para ipakita ang totoo niyong sarili. Maraming mga mata ang nakatingin. Baka matakot sila sa inyo. Napaluwa si Abel. Napasubsob ito sa dibdib ng matanda. Ang mga tao naman sa paligid, bagamat hindi nagsasalita, ay halatang naaawa sa sinapit ng kambal. Samantala, pasimpleng binulungan sila ng kanilang lolo. Mga apo, mabuti pa umuwi na muna tayo sa bahay. Hindi kayo ligtas dito. Ako na ang bahala sa lahat ng kailangang ayusin para sa inyong ama. Ako na mag-aasikaso. Sige po, Lolo. Pero nasan po si nanay? Wala po siya rito. Nasan siya? Hahanapin natin ang nanay nyo. Huwag kayo mag-alala. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin siya nakikita. Tara na! Tumayo si Cain at Abel. Ngunit bago lisanin ang lugar, muling nilingon ni Cain ang bangkay ng kanyang ama. Bumulong ito sa kanyang isip. Ipinapangako ko, Tay. Hahanapin po namin si nanay at gaganti tayo. Ipaghihiganti namin ang pagkamatay niyo. Tahimik silang naglakad patungo sa bukid kung saan naroon ang bahay ni Lolo Arman. Pagdating doon, agad na inihanda ng matanda ang isang bakanting silid. Dito na muna kayo. Matulog kayo para makapagpahinga. Mamaya kumain kayo. Magluluto ko bago umalis. Babalik ako sa baryo para asikasuhin ang bangkay ng tatay nyo. Para maiuwi na siya dito. Ano pong plano, Lolo? Huwag na nating patatagalin ang lamay. Bukas na bukas din ay ililibing na natin ang tatay nyo. Bakit po ang bilis? Biktima ng aswang ang tatay nyo. Dahil doon, mas mabilis ang pagkabulok ng katawan niya. Siyak na di yun kakayanin ng gamot. Saka marami pa tayong dapat na gawin. Hahanapin pa natin ang nanay nyo. Si nanay. Buhay pa po kaya siya, Lo? Hindi tayo pwedeng mawalan ng pag-asa, Abel. Hanggat hindi natin nakikita ang katawan niya, hanggat walang patunay, may posibilidad na buhay pa siya. Kaya kailangan nating magmadali. Sang-ayon po ako, Lolo, sa plano po ninyo. O sige na, magpahinga na kayo. Magluluto lang ako. Sige po, Lo. Tahimik na pumasok sa loob ang kambal. Wala ni isa sa kanila ang nagsalita pa. Pareho silang pagod na sa emosyon at lungkot na naranasan nila mula pa ng gabi hanggang sa matagpuan nilang patay ang kanilang ama. Tahimik silang nahiga sa banig. Si Cain ay tumalikod. Lumuha siya ng tahimik hanggang siya ay makatulog. Hapon na magising ang dalawa. Naalimpungatan lamang sila sa ingay ng mga tao sa paligid. Pagmulat ng kanilang mga mata, bumalikwas na ng bangon si Cain. Nauna na siyang lumabas ng pinto. Sa labas, nakita niya ng nakaayos na ang sala. Agad niyang nasilayan ang kabaong ng kanyang ama. Naroon sa tabi nito ang kanilang Lolo Arman. Lolo? O, gising ka na pala. Andito na ang tatay mo, iyo. Tumango si Cain. Lumapit siya sa kabaong at tumayo sa harap nito. Pinagmasdan niyang mabuti ang muka ng ama. Payapa naman ito, pero bakas pa rin ang pinagdaan ng hirap at sakit. Hindi niyo ginalaw ang pagkain na inihanda ko. Kagigising ko lang po, Lo. At sigurado po ako, ganun din po si Abel. Parehas po kaming hindi nagising kanina, kaya hindi po ako nakakain. Ayos lang naman iyo. Kumain kayo pag nagutom na kayo. Opo, huwag po kayo mag-alala sa amin, Lo. Ilang sandali ang lumipas. Hindi nila namalayan na nakatabi na sa kanila si Abel. Tay, wala na talaga si tatay. Patay na talaga siya. Agad na niyakap siya ni Cain. Habang yakap siya nito, bumagsak ang kanyang mga luwa sa dibdib ng kapatid. Hindi nila alintana ang paglapit ng ilang tao sa kanila sa likuran. Tay, sorry po. Sorry po sa lahat ng naging kasalanan namin sa inyo. Sorry po, Tay. Pagkatapos nilang umiyak, umupo sila sa tabi ng kabaong ng ama. Mabilis na lumipas ang oras.
Kinagabihan, naging isang kakaibang lamay ang naganap. Walang tao sa paligid, maliban sa kanilang tatlo. Ang lamay, walang tao. Nakasarado ang mga pinto at bintana. Dahil na rin yun sa takot na umiiral sa mga taga-baryo at sa alituntunin na kanilang sinusunod. Wala nang lalabas ng bahay kapag gabi. Nakita nila ang kanilang lolo, tulad ng nakikita ng dalawa sa kanilang mga magulang. Nakita nilang nagsasabit ito ng pangontra, tulad ng bawang, asin at ilang piraso ng telang may orasyon. Isa-isa niya itong inilalagay sa bawat sulok ng bahay, sa bintana at sa pintuan. Kinaumagahan, sinimulan na nila ang paghahanda para sa libing. Isinakay ang kabaong ni Mandoro sa isang simpleng kariton na may humihila na kalabaw. Tulong-tulong ang lahat ng mga lalaki sa baryo. Ang sementeryo sa Baryo Paraiso ay matatagpuan sa paanan ng bundok. Nang matapos ang libing, naiwan ang tatlo sa sementeryo. Nakaupo sila sa ugat ng punong kahoy malapit sa puntod ng kanilang ama. Nasa na kaya si nanay? Alam kaya niya nangyari kay tatay? Hindi ko alam. Pero alam man niya o hindi, sigurado ako malungkot siya ngayon. Alam mo naman si nanay, di ba? Hindi yun mapakali pag wala si tatay sa tabi niya. Kaya nga nag-aalala tuloy ako sa kanya. Ipangako natin sa isa't isa, Cain, na ipaghihiganti natin si tatay. At hahanapin natin si nanay. Hindi tayo titigil hanggat hindi to nangyayari. Babalikan natin silang lahat. Silang lahat na may kagagawa dito. Huwag niyo na munang isipin sa ngayon na magiganti, mga apo. Ang kailangan nyo maging matatag, lalo na ngayon. Tumango ang kambal, sang-ayon sila sa sinabi ng kanilang lolo. Makalipas ang ilang araw, pagkatapos ng libing, nanatili si Cain at Abel sa bahay ng kanilang lolo Arman sa bukid. Simple lang ang buhay nila doon. Ang bahay ng matanda ay gawa sa kahoy at pawid. Walang kuryente at ang ilaw nila tuwing gabi ay mula sa gasera at kandila. Tuwing umaga naman, tumutulong sila sa mga gawain sa paligid. Nag-iigib ng tubig sa poso, nagpapakain ng mga manok at kambing, at minsan tumutulong sa pagtatanim ng gulay. Pinilit nilang mabuhay ng normal, ayon na din sa payo ng kanilang lolo. Sa tuwing nagtatanong sila kung ano ang plano o kung kailan hahanapin ng kanilang ina, palaging sinasabi ng matanda na merong tamang panahon para doon. Wala silang magagawa, kundi ang maghintay. Hanggang isang araw, dumating si Lolo Arman na humahangos. Halos mabitiwan ito ang hawak na mga gulay. Basa ng pawis ang kanyang noo at malalim ang kanyang paghinga. Cain! Abel, mga apo! Tara sa sala! Madali kayo! Nagulat ang magkapatid. Nagkatinginan sila bago mabilis na tumakbo papunta sa sala. Alam ko na kung sino kumuha sa nanay nyo. At alam ko na rin kung saan sila dinala. Totoo po, Lolo? Saan po? Puntahan na po natin, Lolo. Miss na miss ko na po si nanay eh. Hindi pwede. Hindi pa ngayon. Bakit po? Ngayon alam na natin kung nasan siya, ano pa pong hinihintay natin? Kasi mga apo, ang kumuha sa kanya ay hindi basta-basta. Hindi sila mga karaniwang aswang lang. Sila ay mga miyembro ng isang kulto. Mga halimaw na pinagsasama-sama nila ang kanilang mga lakas. Bakit? Ano pong kinakatakot nyo sa kanila, Lo? Kaya nga po, Lo. Matagal na po talaga kami nagtataka. Bakit parang ayaw nyo kaming palabanin sa mga aswang na yan? Kung hindi sana kami tinago ni nanay at tatay nun, baka hindi pa nangyari to. Kaya ko naman silang puksain ng apoy ko eh. At kayang-kaya ko po silang lunurin ng tubig ko. Mali kayo. Hindi nyo sila kaya. Hindi nyo pa sila kaya. Marami sila. Malakas ang kanilang puwersa. Kung ganon, anong silbi ng kapangyarihan namin, Lo? Paano namin mababawi si nanay? At paano namin mabibigyan ng katarungan si tatay kung hindi naman pala sapat ang meron kami? May paraan. Pero hindi madali.
Kailangan nyong magsanib puwersa. Kailangan matutunan nyo kung paano gamitin ang kapangyarihan nyo ng sabay. Kapag nagtagumpay kayo, makakalikha kayo ng isang malakas na sandata na kayang tumalo sa kahit na anong nilalang. Anong sandata po yun, Lo? Hindi ito isang pisikal na sandata, kundi isang malakas na enerhiya na nabubuo lang kapag nagkakaisa ang apoy at tubig. Hindi ito basta-basta lumalabas. Kailangan nyo munang matutunan kung paano ito likain at kontrolin. Ang ibig niyo po bang sabihin, kailangan namin magsanay? Tama ka, Abel. Kailangan nyong magsanay. Pero bakit ngayon niyo lang po sinasabi to sa amin? Hindi sana nung mailibing po si tatay nagsimula na po tayo. Sayang po yung naaksaya nating oras. Walang naaksayang oras, Apo. Dahil hindi ko pa naman alam noon kung sino ang kakalabanin natin. Ngayon ko lang nalaman. Kaya ngayon ko lang nasabi kung ano ang pwede nating gawin. Sino po ba talaga yung kalaban natin, Lo? Sila ay tinatawag na mga Sangres El Negro. Isang grupo ng mga aswang na pinagsama-sama ang iba't ibang anyo ng kadiliman. Ano po? Sangres El Negro? Ano pong ibig sabihin nun, Lo? Dugong itim. Yun ang ibig sabihin ng pangalan ng kanilang grupo. May tinatawag silang pinuno. Siya ang pinakamalakas at pinakamabangis sa kanila. Ano pong itsura nila, Lolo Arman? Iba-iba. Ang mga miyembro nila ay mula sa iba't ibang angkan at uri ng aswang. May lipak, mga aswang na sobrang bilis at walang balat sa katawan. May sumang, aswang na lumilipad tuwing gabi at sumisipsip ng dugo habang natutulog ang mga tao. May ugad, mga aswang na nakatira sa ilalim ng lupa at umaakyat tuwing gabi para manghila ng kaluluwa. Lahat po ba sila? Nasa isang grupo lang, Lo? Tama ka, Abel. Lahat sila sumusunod sa iisang utos ng kanilang pinuno. At ang layunin nila ay kunin ang lahat ng may mutya sa katawan. May mutya sa katawan? Ibig sabihin, si nanay at tatay may mutya. Hindi, Abel. Wala silang ganun na po. Ang talagang sadya nilang kunin ay kayo. Dahil alam nilang may kapangyarihan kayo. Pero bakit? Paano po nilang nalaman yun? Kapag ginagamit nyo ang inyong kapangyarihan, naglalabas yun ng enerhiya at malamang sa malamang ay may nakaramdam sa inyo. Pwede ring nakita nila mismo na ginamit nyo to. Kaya hindi aksidente ang pagsalakay nila sa bahay nyo. Planado na talaga yun. Kasalanan mo to, Abel eh. Kung di mo sana ako inasar nun, hindi ko sana ginamit yung kapangyarihan ko. Bakit ako sisisihin mo, Cain? Ginusto ko ba yung ganito? Sa palagay mo, gusto ko yung nangyayari. May sarili ka naman desisyon ah. Kung ayaw mo, ayaw mo. Wala makakapilit sa'yo. Kaya yung paggamit mo sa kapangyarihan ng tubig nun, ginusto mo din yun. Tama na, tama na. Hindi makakatulong ang pag-aaway niyong dalawa. Hindi na nagsalita ang kambal. Napatango na lamang si Abel, sabay sulyap sa kanyang kakambal. Si Lolo Arman naglakad paikot, parang may malalim na iniisip. Ayoko kayong nakikitang nagkakaganyan. Kayo na lang ang natitirang pag-asa. Kung hindi kayo magtutulong ang dalawa, paano pa natin masasagip ang nanay nyo? Anong gusto niyo pong gawin namin, Lolo Arman? Tulad ng sinabi ko kanina, kailangan nyong magsanay na dalawa. Sige po, Lo. Gagawin po namin ng lahat para kay tatay. At para kay nanay. Mabuti. Simula bukas, maaga tayong gigising. Magsisimula na kayo sa inyong pagsasanay. Lumapit si Lolo Arman sa dalawa at marahan niyang pinatong ang kamay sa balikat ng magkapatid. Akong bahala sa inyo. Alam ko kung ano ang gagawin. Madaling araw pa lang ay ginising na ni Lolo Arman ang kambal. Gumising na kayo. Tara na, maglalakad pa tayo. Saan po tayo pupunta, Lo? Di ba't sinabi ko na, magsasanay kayo ngayon? May alam akong isang lugar. Sagradong pok, tahimik at ligtas doon. Walang ibang tao,
Walang makakagambala sa atin. Mabilis na naghanda ang kambal. Nag-ayos na sila. Pinabitbit ni Lolo Arman ng isang bayong kay Cain at si Abel naman ay kumakain pa ng tinapay. Lumabas na sila ng bahay at nagsimulang tahakin ang daan papunta sa sagradong puok. Tinahak nila ang matarik na daan paakyat sa bundok. Tahimik ang paligid. Tanging yabag ng kanilang mga paa sa tuyong dahon ang maririnig. Lo, matagal pa po ba? Malapit na. Yung lugar na pupuntahan natin, dun ako sinanay ng aking ama. Talaga po, Lo? Bakit po pala kayo sinanay din? Katulad niyo po ba kami? May kapangyarihan din po ba kayo? Oo, katulad nyo rin ako. Dumadaloy sa ating mga ugat ang dugo ng mga ninuno nating mga antingero. Antingero? Yung mga gumagawa po ng agimat? Tama, pero hindi lang sila basta may agimat. Tagapangalaga rin sila ng sinaunang kaalaman ng mga mutya, orasyon at dasal na kayang magpagaling, magprotekta at minsan makipaglaban. Ibig sabihin, Lo, kaya namin gumawa ng agimat? Oo naman. Tignan niyo to. Dahan-dahang inilabas ni Lolo Arman mula sa ilalim ng kanyang damit ang isang kwintas. Nakalambitin sa itim na lubid ang isang itim at pulang bato, kasinlaki ng hinlalaki. Lolo, yan po ba ang agimat nyo? Tama ka, Abel. Ginawa ko to nung kasing edad nyo lang ako. Ito ang paborito kong agimat. Ayos po yan ah. Nakakabilib ka naman po, Lolo. Paano niyo po ginawa yan? Ginawa ko to mula sa pinagsama-samang sangkap na mula sa kalikasan. Gusto ko din po ng ganyan, Lolo. Gusto ko din gumawa ng ganyan. Hindi basta-basta ang paggawa ng mga ganito. Dapat buo ang loob mo. Dapat malinaw ang dahilan mo kung para saan ito gagamitin. Huwag kayong mag-alala. Kaya niyong gumawa ng ganito, pero hindi pa ngayon. May misyon pa tayong dapat natapusin. Opo, Lolo. Tama po kayo. Dapat unahin po natin ang pagsasanay para mailigtas na po natin si nanay. Bago pa mahuli ang lahat. Sandali lang po, Lo. May hindi po ako naiintindihan eh. Sabi po nyo, parehas po tayong antingero. Kayo po may tanga na agimat. Pero hindi naman po namin nakikita ang kapangyarihan nyo. Pero kami, wala po kaming suot na ganyan. Pero may kapangyarihan po kami. Magandang tanong yang Cain. Ang dapat niyong maintindihan ang pagkakaiba. Ang isang tunay na antingero, hindi palaging nakikita ang kanyang kapangyarihan sa panlabas. Hindi ito palaging nasa anyo ng kwintas, pulseras o di naman kaya ay isang mutya. Teka, nalilito pa rin po ako eh. Hindi po ba ang agimat ang nagpapalakas po sa isang antingero? Oo, tama ka, Cain. Pero hindi ito ang pinagmumulan ng lahat. Minsan ang kapangyarihan ay nasa loob na, nasa paniniwala, nasa dugo. Kayo, ipinanganak kayong may taglay na likas na lakas. Bihira yun. Kadalasan, kailangan pang ipamana ang kapangyarihan sa pamamagitan ng orasyon at ritual. Pero kayo mismo ang naging sisidlan. Ano po? Sisidlan? Oo, yung mga katulad ko, kailangan pa ng mutya o agimat para magtaglay na kapangyarihan. Pero kayong magkapatid, kayo ang mismong lalagyan, ang mismong katawan nyo, ang pinagpapahingahan ng elemento ng apoy at tubig. Kaya maski wala kayong suot na kwintas, may kapangyarihan na kayo. Nagpatuloy sa paglalakad ng tatlo hanggang sa lumipas ang ilang oras. Huminto si Lolo Arman sa harap ng isang malaking balete. Masukal at mataas ang damo sa paligid nito. Bahagyang iniangat ni Lolo Arman ang kamay at parang may binigkas na dasal. Maya-maya pa ay unti-unting nahawi ng kusa ang mga damo at ibang harang. Lumitaw ang isang napakagandang lugar. Nandito na tayo, mga apo! Natahimik ang kambal. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Sa tuktok ng bundok ay bumungad sa kanila ang isang lugar na napakaganda.
at mistulang paraiso. Malawak ang tanawin, parang isang lihim na paraisong iniingatan ng kalikasan. Sa gitna ng lugar ay may isang malinaw na bukal. Mula rito ay dumadaloy ang tubig papunta sa isang makipot na sapa. Sa paligid ng bukal ay may mga batong kulay abo at puti. Ang mga bulaklak sa paligid ay hindi pangkaraniwan. May kulay bughaw, pilak at kahit kulay ginto. Tumitingkad ang damo, parang kinulayan ng pintor ang buong tanawin. Sa di kalayuan, tanaw nila ang hamog na bumabalot sa kabundukan na parabang niyayakap ng ulap ang buong paligid. Malamig ang simoy ng hangin. Ang lugar ay tila isang sagradong espasyo na hindi pa naaabot ng ingay ng mundo. Wow! Ang ganda dito! Para tayong nasa panaginip, Kain. Kaya nga, Abel. Pero parang may nararamdaman akong kakaiba. Para bang may malakas na enerhiya sa lugar na to. Makakain, meron ngang malakas na enerhiya dito. At ang enerhiyang yun ang nagpapasagrado sa lugar na ito. Yun din ang pumoprotekta dito. Hindi ito basta-basta natatagpuan ng kung sino man. Konti lang ang nakakapasok dito. Yun lang ang pinahihintulutan. Anong klaseng lugar po, Tulo? Parang mahiwaga. Saka bakit po sagrado? Ito ang pulong. Dito nakatira dati si Mapiyagan. Isang diwata na may 2 ulo. Siya ang tagapangalaga ng lugar na ito. Nagkatinginan sina Cain at Abel. 2 po ang ulo niya? Isa siyang nilalang na isinilang upang balansin ang 2 magkasalungat na elemento. Ang apoy at ang tubig. Ang lugar na ito ang pugad ng kanyang kapangyarihan. At mula rito, iniluwal ang 2 mutya. Ang mutya po ng apoy at tubig. Tama ka, Abel. Ito ay mga uri ng mutya na hindi kayang hinahawakan ng pisikal na kamay. Saglit na natahimik ang lahat. Alam niyo ba, nung kasing edad niyo ko, naging kaibigan ko si Mapiyagan. Ano po? Naging kaibigan niyo po ang diwatang may 2 ulo? Oo nga. Bakit mukhang hindi ka naniniwala? Mabuti po't hindi po kayo kinain, Lolo Arman. Hindi. Hindi naman siya halimaw para kumain ng bata. Isa siyang nilalang na mabait at makatarungan na tagapangalaga. Noon, madalas kami maglaro dito. Hanggang sa lumaki na ako at naging seryoso na sa itinuturo ng aking ama. Hindi ko na siya madalas mapuntahan. Ano na po nangyari sa kanya? Andito pa rin po ba siya, Lolo? Parang gusto ko po siyang makilala. Wala na siya. Patay na. Hala, namamatay din po pala mga diwata? Oo. May hangganan din ang kanilang buhay at kung kailan sila mamamalagi sa mundo natin at sa mundo nila. Namamatay sila sa natural na paraan at pwede ring mapatay. Lolo Arman, paano po siya namatay? Nung bumalik ako dito, nakita ko siyang sugatan. Hindi ko alam kung sino ang gumawa nun sa kanya. Pero ang hinala ko, mga nilalang na gustong umagaw ng kapangyarihan niya. Hindi ba siya lumaban, Lo? Hindi ba niya kayang ipagtanggol ang sarili niya? Di ba't makapangyarihan siya? Lumaban siya hanggang sa huling hininga niya. Ipinaglaban niya ang lugar na ito. Pero kahit gaano kalakas ang isang diwata, kapag mag-isa at sugatan, matatalo siya ng pagod at sakit. Pero bago siya tuluyang na maalam, tiniyak niyang mananatiling ligtas ang lugar na ito. Itinanim niya ang huling bugso ng kanyang enerhiya sa paligid. Yan ang dahilan kung bakit hindi ito mapasok ng masasamang nilalang hanggang sa ngayon. Gusto ko pa rin sana siyang makita kahit sandali lang, Lolo Arman. Hindi niyo na kailangan makita siya dahil nasa inyo siya. Ha? Ano pong ibig niyo sabihin, Lolo? Alam niyo, sinabi niya sa akin nun
na ibibigay niya sa akin ang kanyang mga mutya. Akala ko nga mga bato yung ibibigay niya sa akin, pero hindi pala. Ibig sabihin, kami po yun? Tama ka, Abel, natumbok mo. Matagal ko kayong hinintay. Binata pa ako nun. Wala akong ideya sa sinasabi niyang ang aking mga mutya, mabubuhay silang katulad mo, Arman. Yung pala, kayo ang tinutukoy niya. Noon, hindi ako sigurado kung kailan kayo darating. Pero alam kong darating kayo. At nang dumating na kayo sa buhay ko, agad kong naramdaman ang koneksyon. Ang apoy kay Abel at ang tubig naman ay kay Cain. Kayo ang buhay na mutya, ang huli niyang pamana sa akin. Habang nagsasalita ang matanda, napansin niyang tila umiilaw ang bukal. Naglakad siya palapit. Lumapit kayo rito. Sumunod ang kambal. Paglapit nila sa bukal, napansin nilang may lumutang na dalawang maliliit na liwanag. Ang isa ay kulay kahel at ang isa naman ay kulay bughaw. Umikot ang mga liwanag sa katawan nila. Sa kadahan-dahang pumasok sa kanilang dibdib. Napapikit sila pareho. Naramdaman nila ang init at lamig sa parehong oras. Parang may bumulong po sa akin. Narinig mo ba yun, Abel? Oo, narinig ko. Parang may bumabati sa atin. Nararamdaman niyo na ba siya? Opo, Lolo Arman. Yan ang alaala niya. Hindi niya na kayang magparamdam sa atin sa kanyang dating anyo. Pero ang kapangyarihan niya ay nabubuhay sa loob niyo. Huwag niyong sayangin. Kayong dalawa, kayo ang iniingatan niyang mga mutya. At ngayong narito na kayo, panahon na para kilalanin ang sarili niyong lakas. Pinatayo niya ng tuwid ang kambal sa magkabila ang gilid ng bukal. Si Cain sa kaliwa at si Abel naman sa kanan. Mahinahon pero may otoridad ang boses ni Lolo Arman habang nagtuturo. Ang unang aral na dapat niyong matutunan ay ang tamang paghinga. Kapag hindi tama ang inyong paghinga, hindi aagos ang enerhiya sa inyo. Ganito po ba, Lolo? Huminga ng malalim si Abel at saka ibinuga ng malakas. Hindi ganyan. Pilit yung paghinga mo eh. Damhin nyo lang. Ipikit nyo ang inyong mga mata. Saka kayo dahan-dahang huminga. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Yan. Ganyan nga. Sige lang. Tuloy lang mga apo. Sumunod ang kambal sa itinuro ni Lolo Arman. Tahimik silang pumikit. Dahan-dahan silang huminga. Una ay malalim na paglanghap, saka mahinang pagbuga sa hangin. Sa bawat tinga, unti-unting bumabagal ang tibok ng kanilang puso. Nagsisimula na silang kumalma. Si Abel, naramdaman ang init na dumarampi sa kanyang dibdib. Si Cain naman ay parang nababalot ng malamig na hangin. Nang matapos nilang matutunan ang tamang paghinga, muling lumapit si Lolo Arman sa gitna ng bukal. Ngayon naman, subukan niyong pakiramdaman ang paligid. Subukan niyong damhin ang inyong kapangyarihan. Tahimik na tumango ang kambal. Unang inunat ni Abel ang kanyang mga palad. Nakaramdam siya ng banayad na init mula sa kanyang dibdib, pababa sa kanyang mga braso. Maya-maya, mula sa kanyang palad ay unti-unting lumitaw ang maliit na apoy. Sa kabilang panig, dahan-dahan namang iniangat ni Cain ang kanyang mga kamay. Mula sa ere ay nagsimulang mag-ipon ng hamog. Ang tubig ay dahan-dahang nabuo sa kanyang harapan. Nagpatuloy sila hanggang sa mapansin nilang mas maayos na nilang nakokontrol ang tubig at ang apoy. Ngunit makalipas ang ilang sandali, biglang nasobran si Abel. Biglang lumaki ang apoy sa kanyang kamay. Kumalat ito sa damuhan. Agad namang kumilos si Cain at sinabuyan ng tubig ang paligid bago pa tuluyang masunog ang buong lugar.
Anong ginagawa mo, Abel? Bakit ganun? Hindi ko naman sinasadya eh. Bigla na lang lumakas eh. Oh, wag na kayong magtalo. Ganyan talaga. Bahagi yan ng proseso. Masasanay din kayo. Konting practice pa. Pero baka masira namin ang lugar na to, Lolo. Alin ba ang nasira? Napatingin sa paligid ang kambal. Ang mga damong natupok ng apoy muling bumalik sa dati nitong anyo. Parang walang nangyaring pagkasunog. Hala, ano pong nangyari? Bumalik lang sa dati. Hindi ba't sinabi ko na sa inyo, ang lugar na ito ay protektado ng kapangyarihan ni Mapiagan. Huwag na kayong magtaka sa mga hiwagang nakikita nyo dito. Grabe, ang astig. O sige na, ituloy nyo na yan. Ikaw naman, Cain. Muling nag-ipon ng tubig sa ere si Cain. Ngunit siya man ay nawalan ng kontrol. Ang tubig ay naging tila isang ipo-ipo. Kumawala ito sa kanyang kamay at lumusong sa tubig. Lumaki ng lumaki ito at papunta sa direksyon kung saan nakatayo si Abel. Cain, yung tubig! Baka matamaan ako! Nataranta si Cain. Gusto niyang pigilan pero nahirapan siya hanggang sa nawala na siya ng kontrol. Cain, huwag kang matakot. Ikalma mo lamang ang iyong sarili. Napalingon siya kay Lolo Arman. Huminga siya ng malalim. Muling itinaas ang kanyang mga kamay. Saka dahan-dahang ipinikit ang mga mata. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Sa isip niya, inabot niya ang tubig. Ang malikot na ikot ay unti-unting bumagal. Hindi pa rin siya tumigil sa paghinga. Pilit niyang pinapanatiling kalmado ang kanyang loob. Ilang saglit pa, ang tubig na papunta kay Abel ay huminto ilang pulgada na lamang ang layo bago tumama sa katawan ng kapatid. Nagsimula itong tumaas at maya-maya ay bumalik sa dati nitong anyo. Naging malamig na hamog at biglang dumilat si Cain. Ang galing! Nagawa ko! Ang galing nun, tol. Ang astig. Kinabahan ako dun ah. Akala ko katapusan ko na. Pasensya ka na, Abel ha. Hayaan mo. Hindi ko na hayaang maulit yun. Napailing si Lolo Arman, ngunit napangiti. Alam niyang ito na ang simula. Unti-unti, natututo ang kambal. Hindi lang sa paggamit ng kapangyarihan, kundi sa pakikinig, pagtutulungan at pagtanggap sa kahinaan ng isa't isa. Nagpatuloy sila sa kanilang pag-iensayo. Ngayon naman, subukan ninyong pagsabayin ang kapangyarihan ninyo. Sabay nilang inilabas ang apoy at ang tubig. Sa hangin, nagtagpo ang dalawang magkasalungat na elemento, ngunit sa halip na magbanggaan, unti-unti itong naglaho. At doon yun nagsimula. Lumitaw ang usok, umikot ito sa itaas at saka bumaba ng dahan-dahan sa lupa. Kumalat itong tila amog na bumalot sa buong lugar. Lolo Arman! Ano po ito? Yan ang sinasabi ko. Ang singaw na yan ay lason sa balat ng mga aswang. Kapag dumikit ito sa kanila, kaya nitong tunawin ang laman nila na parang asido. Yan ang magiging malakas na sandata ninyo kapag magkasama kayo. Napangiti ang dalawang bata. Kita sa mga mata nila ang pagkamangha. Nagawa natin, Abel! Maililigtas na natin si nanay! Tama ka, Cain. Malapit na. Kailangan na lang nating matutunan lahat ng ituturo ni Lolo Arman. Tama yan. Ang bawat araw na darating ay mahalaga. Dahil hindi lang ang buhay ng nanay nyo ang nakataya dito. Dahil kung walang kikilos laban sa mga aswang na yon, mas marami pang buhay ang madadamay at masasayang dahil sa pagkakalat nila ng lagim. Tumango ang kambal sa mga salitang binitiwan ng kanilang lolo. Naging malinaw sa kanila ang kanilang papel at kung ano ang magiging silbi ng kanilang kapangyarihan. Tahimik sila. Parehas na seryoso ang mga mata. Sa murang edad na 10, naramdaman nila ang bigat ng responsibilidad
Ngunit sa halip na matakot, pinili nila ang sumulong. Ginusto nilang matuto at gugustuhin nilang lumaban para sa katahimikan ng kanilang lugar. Umuwi na muna tayo at magpahinga. Bukas ng umaga, babalik tayo dito para sa muling pagsasanay ninyo. At sa huli, haharap kayo sa isang pagsubok para malaman natin kung talagang handa na kayo. Opo, Lolo. Sige po, Lolo Arman. Matapos ang huling bilin sa kanila ni Lolo Arman, tahimik na bumaba ng bundok ang tatlo. Hindi na sila nag-usap habang naglalakad, pero sa kanilang mga muka ay bakas ang pagod at pananabik. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy pa ang kanilang mga ginagawang pagsasanay. Wala silang sinayang na oras, halos araw-araw walang patid. Sa loob ng halos 1 linggo, pinagsanayan nila ang tamang galaw, kontrol ng damdamin at disiplina sa paggamit ng kani-kanilang kapangyarihan. At higit sa lahat, natutunan nilang sabayan ang isa't isa. Naging biyasa na sila sa paglikha ng singaw. Kontrolado na nila kung gaano kalakas ito at kung kailan titigil. Hindi naging madali ang kanilang pinagdaanan. Nagkakamali din sila minsan, pero sa bawat pagkakamaling nagagawa ay naging daan ito para lalo silang tumibay at para lalong matuto. Hanggang sa dumating na ang araw na kanilang inaabangan, ang araw ng kanilang unang pagsubok. Madaling araw pa lang ay gising na ang kambal. Tahimik silang naghanda. Si Lolo Arman ay naghihintay sa labas ng bahay. Hindi pa nito sinasabi kung saan sila pupunta at kung ano ang eksaktong gagawin nila. Pero batid ng kambal na sa araw na yon, gagawin na nila ang kanilang unang pagsubok. Lolo, handa na po kami. Mabuti naman. Ano? Tara na. Tumango ang kambal at sinimulang sundan ang kanilang Lolo Arman papasok sa gubat. Lolo, ano po bang gagawin namin? Maghintay kayo. Mamaya pagdating natin sa lugar, saka ko ipapaliwanag. Ilang sandali pa ay dumating na sila sa isang malawak na bahagi ng gubat. Sa gitna nito ay may isang malaking puno. Matanda na ito. Baluktot ang katawan at halos wala ng dahon. Ang balat nito ay tuyo na at nagbibitak-bitak. Ang ilan sa mga sanga ay putol na at may ilang bahagi na itim na parang sunog. Ngunit buhay pa ito. May maliit na kumpul ng berdeng dahon sa pinakaibabaw. Pilit na sumusubok mabuhay. Sa ilalim nito ay makikita ang tuyong lupa na hindi nakakatanggap ng sapat na tubig. Ito ang unang pagsubok nyo. Ang punong ito ay matagal nang naghihingalo. Tignan nyo, kukonti na lamang ay tuluyan na itong mamamatay. Ano pong gagawin namin, Lolo? Kailangan ninyong mapanatiling buhay ang alamang ito sa loob ng 3 araw. Ikaw, Cain, ang magbibigay ng tubig sa mga ugat. At Abel, ikaw naman ang magbibigay ng init na kailangan nito. Pero kailangan niyong tiyakin na hindi sobrang init o sobrang tubig ang inyong maibigay. Kapag hindi balanse, kapag hindi nyo nakontrol, mas mabilis ang pagkamatay nito. At sa oras na namatay ito, hindi kayo papasa sa unang pagsubok. Gaano katagal po namin gagawin to, Lolo Arman? 3 araw. Kailangan niyong gawin ang lahat para mapangalagaan ang puno na ito. Nagsimula na silang umayos sa magkabilaang gilid ng puno. Dahan-dahan siyang huminga at pinadaloy ang kanyang enerhiya sa kanyang palad. Lumabas ang tubig. Bumaba ito sa lupa. Dahan-dahang tumulo sa mga tuyong ugat ng puno. Si Abel naman ay pumikit. Dahan-dahang huminga. Mula sa kanyang palad ay unti-unting sumingaw ang init. Hindi nakakapasong apoy, kundi isang banayad na enerhiya. Ramdam niya itong gumagapang sa kanyang mga ugat, dumadaloy sa kanyang mga braso, at pagkatapos ay lumalabas sa kanyang mga kamay. Ang init ay parang sikat ng araw tuwing umaga. Mainit
pero hindi masakit sa balat. Hinawakan niya ang katawan ng puno. Pinadaloy niya ang enerhiya at tamang init para mabuhay ang puno. Yan! Ganyan lang. Tama ang ginagawa nyo. Magaling. Ipagpatuloy nyo lang ang ginagawa nyong yan. Makalipas ang ilang sandali, may ilang bahagi ng lupa ang tila gumalaw. Ang mga ugat ay nagsimulang sumipsip ng tubig. Ngunit nang muling lumakas ang init na mula kay Abel, biglang nagbitak ang isang bahagi ng kahoy at nasunog. Abel, hinay-hinay lang. Pasensya na, nasabik lang ako. Huwag nyong gamitin ang inyong emosyon o damdamin. Gamitin nyo ang inyong pandama. Damin nyo at pakinggan ang pangangailangan ng puno. Sige, ituloy nyo lang. Sige, isa pa. Subukan natin ulit. Muli silang pumwesto. Dahan-dahan nilang pinagsabay ang kanilang kapangyarihan. Huminga sila at ipinikit ang kanilang mga mata. Pinakiramdaman nila ang buhay sa paligid. Napangiti naman si Lolo Arman. Sa loob ng 3 araw, araw-araw silang bumabalik sa puno. Minsan nagkakamali pa rin sila. Minsan sobrang init. Minsan sobrang tubig. Pero natuto silang humingi ng tawad sa isa't isa. Natuto silang bumawi. Natuto silang makinig. At sa huling araw, pagdating nila sa lugar, nakita nilang may bago nang nangyari. Ang puno, lumago na ang mga dahon sa itaas. Ang katawan nito ay hindi na gaanong katuyo at mukhang mas matibay na. Ang mga ugat nito ay nagkakulay na ang mga sanga at tinubuan na rin ng maliliit na usbong ng mga dahon. Tignan mo, Abel. Nabuhay na talaga ang puno. Grabe, hindi ko akalaing mangyayari to. Parang isa lang siya to yung kahoy dati. Ngayon parang buhay na buhay na. Nagpalitan sila ng ngiti. Para sa kanila, malaking tagumpay na ang kanilang nagawa. Nasabik silang malaman ito ng kanilang lolo. Sa araw na yon ay pinauna na sila ng matanda. May mahalagang lakad kasi ito na dapat gawin. Pero nangako na susunod sa kanila para malaman kung pasado ba sila o hindi. Ilang oras ang nakalipas, nakaramdam ng pagkabagot si Abel. Hay, medyo nakakainip na. Napatitig si Abel sa puno at bigla itong tumahimik. Parang may bumabagabag sa kanya. Abel, ayos ka lang ba? Oo, may naiisip lang ako. Sa palagay mo ba, buhay pa si nanay? Ha? Bakit mo naman naitanong? Hindi ka ba naniniwalang buhay pa siya? Gusto kong maniwala, pero kasi ilang linggo na rin ang nakakaraan buwat nang huli natin siyang makita eh. Si tatay nakita kagad natin yung katawan niya. Eh paano kung sa ibang lugar pala'y tinapon ang bangkay ni nanay at saka... Tumigil ka nga. Buhay pa si nanay, hindi pa siya patay. Huwag ka magsasalita ng ganyan. Kaya nga tayo nagsasanay, di ba? Para iligtas siya. Oo nga, nagsasanay nga tayo. Pero wala namang kasiguraduhan kung ano ba talaga ang naging kalagayan ni nanay. Si Lolo, sinabi niya noon na alam niya kung nasan siya dinala. Pero ba't ganon? Hindi pa rin niya sinasabi sa atin kung saan. Ginawa na natin ang lahat. Siguro naman, napatunayan na natin na kaya natin. Ano pa bang kulang? Tahimik si Cain. Hindi siya sumagot kagad. Cain, paano kung tayong dalawa na lang ang maganap? Handa naman na tayo, di ba? Hindi pwede, Abel. Si Lolo ang nakakatanda sa atin. Siya ang nakakaalam na mabuti sa hindi. Kailangan sundin natin siya. Sundin? Di ba't nung gabi na kinuha nila si tatay at nanay? Sumunod tayo nun, di ba? Hindi tayo lumabas sa taguan. Hindi tayo nag-ingay, pero ano nangyari? Napahamak sila. Namatay si tatay. Anong pinagkaiba nun? Nagulat si Cain sa biglang pagputok ng damdamin ng kapatid. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Eh paano kung hindi tayo sumunod nun? Paano kung lumabas tayo? Tapos nilabanan natin yung mga aswang? Baka buhay pa si tatay ngayon. Hindi mo ba naiisip yon? Pwede. Baka nga. Pero, paano kung tama sila?
si lolo, si tatay, si nanay. Paano kung lumabas tayo nun tapos hindi pala natin kaya? Tapos hindi lang si tatay yung nawala. Baka pati tayo, Abel. Baka pati tayong dalawa patay na rin. Kung ganun na nangyari, sino pa ang lalaban sa mga aswang? Sino pa ang magliligtas kay nanay at sa mga kababaryo natin? Di ba? O sige, sabihin nating tama ka. Pero kasi ngayon, may magagawa na tayo eh. Kaya na natin. Gusto ko nang kumilos. Gusto ko nang hanapin si nanay. Miss na miss ko na siya eh. Hindi ko na kayang maghintay pa. Matagal silang natahimik. Kapwa hindi makatingin sa isa't isa dahil sa magkasalungat na paniniwala. Ilang sandali pa, si Cain ang bumasag sa katahimikan. Sa totoo lang, naiintindihan kita, Abel eh. Parehas tayo ng gusto pero naisip ko na mas tamang wag tayong kumilos ng padalos-dalos. Huwag natin sayangin ang lahat ng pinaghirapan natin. Magtiwala lang tayo kay Lolo. Darating din ang tamang oras. Hindi sumagot si Abel. Nakayuko siya, nakapikit. Pinipigilan ang sarili na maiyak. Maya-maya pa ay dahan-dahan siyang tumayo at walang lingon likod na naglakad palayo. Oh, saan ka pupunta, Abel? Wala. Kailangan ko lang mapag-isa. Iiwan mo ako dito? Hindi pa tayo tapos, Abel. Hindi na tumingin si Abel. Diretso lang siya sa makitid na daan, patungo sa mas masukal na bahagi ng gubat. Pero hindi siya pinabayaan ni Cain. Sinundan niya ang kanyang kapatid. Cain, bakit ka ba sunod na sunod? Kasi kapatid kita at ayoko mapahama ka. Hindi natin kabisado ang gubat na to. Baka kung anong mangyari sa'yo. Naglakad silang dalawa. Ilang minuto ang lumipas. May narinig silang kaluskos sa likuran ng matataas na damo. Nagkatinginan silang magkapatid. Mula sa likod ng mga damo ay lumabas ang isang batang lalaki. Marungis ito. Halos kasing edad lang nila. Nanginginig ang bata habang naglalakad. Hawak nito ang tiyan na parang may sugat. Uy, bata! Okay ka lang ba? Dahan-dahang lumingon ang bata. Nanlaki ang mga mata ng kambal sa kanilang nakita. Ang bata, unti-unting nagbago ng anyo. Ang kanyang balat ay umitim at ang kanyang mga mata ay naging kulay pula. Lumitaw ang matatalas nitong mga ngipin at matutulis na pangil. Hala! Aswang yan! Bumilis ang tibok ng puso ni Abel. Uminit bigla ang kanyang ulo pagkakita sa aswang. Agad na lumabas ang apoy sa kamay niya. Itinutok ito sa bata. Ang bata, bagamat nasaan yung aswang ng mga oras na yon, ay hindi naman umaatake. Nakatitig lang ito sa kanila. Sandali lang, Abel! Sandali! Wag! Aswang yan, Cain! Hindi mo ba nakikita ang itsura niya? Baka saktan tayo niyan! Hindi, teka lang. Hindi naman niya tayo sinasaktan eh. Tignan mo. Natatakot siya oh. Natatakot? O ngayon, porke ba natatakot na siya, hahayaan na lang natin siya? Nakita mo naman di ba kung paano siya nagbago ng anyo? Kung hindi natin siya uunahan, baka bigla niya tayong kagatin o atakihin. Alam ko yun. Pero pakiramdaman mo. Mukhang hindi naman siya ganun eh. Teka lang, kanina pa ako nakakalata sa'yo ah. Ipinagtatanggol mo ba ang batang aswang na yan? Kailan ka pa naging tagapagtanggol ng mga aswang ha? Nakalimutan mo na ba ang ginawa nila sa pamilya natin? Biglang natahimik si Cain. Nanginig ang kanyang kamay. Nakatitig pa rin sa kanila ang aswang. Ang anyo nito ay nananatiling malahalimaw pero wala naman itong ginagawa. Tumabi ka! Tatapusin ko na to! Akong bahala! Hindi, tumigil ka, Abel! Tama na yan! Iniharang ni Cain ang kanyang katawan sa pagitan ni Abel at ng batang aswang. Desidido siyang protektahan ang nilalang na yon. Naramdaman niya kasing may kakaiba sa bata. Hindi siya nakaramdam ng panganib sa katauhan nito. Umalis ka dyan, Cain! Huwag mong harangan ang apoy ko! Papatayin ko yung aswang na yan! Tama na, Abel! Ano ba? Hindi tayo sinalay para pumatay ng mga tao o nilalang na wala namang ginagawang masama sa atin. Hindi ganito ang itinuro sa atin ni Lolo Arman. Saka isa pa, hindi naman lahat ng aswang ay masasama eh. Tulad ng tao, posibleng meron ding mababait
at merong masasama. At yung bata na yan, hindi siya masamang aswang. Maniwala ka sa akin. Napuno ng tensyon ang pagitan nila. Nakataas pa rin ang mga kamay niya. Parehong may apoy. At talagang pipigilan mo pa ako ah. Oo, hindi ako aalis dito. Mahina ka. Duwag. Lagi ka na lang nagpapatalo sa awa mo. Hindi ka talaga bagay sa ganitong laban. Kung pagiging mahina ang tumangging pumatay, kung duwag ang tawag mo sa mga marunong magpigil, di oo. Mahina na ako kung mahina. Duwag ako, oo. Pero hindi ako papayag na ikaw ang maging halimaw. Hindi mo naiintindihan eh. Kailangan natin gawin to. Ginulo ng mga katulad niya ang buhay natin. Pagkakataon na natin para makaganti. Gante, Abel? Gante? Kung papatayin mo ang batang aswang na yan na wala namang ginagawang masama, ano ang magiging kaibahan mo sa kanila? Isa ka ring aswang. Masahol ka pa. Tahimik si Abel. Tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang kamay. Nanginginig. Nandun pa rin ang apoy. Bahagya lang kumalma, pero hindi pa rin nawawala. Sige, kung talagang gusto mo siya saktan, saktan mo na rin ako. Sige na, tumira ka na. Hindi ako lalaban sa iyo, Abel. Kung papatayin mo ako, hindi ako babawi. Inagat ni Abel ang kanyang labi. Namilog ang kanyang mga mata. Ang apoy sa kanyang kamay ay mas lalong nag-alab. Halos sumasabog na. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali. Unti-unti ang ningas ay naglaho. Bumuntong hininga si Abel. Umurong ng isang hakbang. Sige na. Panalo ka na. Pero kung pipiliin mong kampiyan ng halimaw na yan, mabuti pang maghiwalay na tayo. Huwag ka nang lumapit sa akin ha. Hindi na kita kailangan. Abel! Hindi ko na kaya. Ayoko nang palaging pinipigil. Ayoko nang palaging tinuturuan ng tamang gawin. Alam ko na kung anong tama para sa akin. At yun na yung hanapin si nanay. Kahit anong mangyari. Kahit mag-isa ako. Tumalikod si Abel. Naglakad palayo sa kanya at hindi na lumingon. Sa kanyang likod, nakatayo si Cain. Tahimik, tulala, at parang unti-unting nadudurog ang puso. Biglang gumalaw ang batang aswang. Parang nahihirapan at namimilipit ito sa kanyang sugat. Halatang pinilit lamang nitong maging matapang at matatag sa harap nila upang ipakita na handa nitong ipagtanggol ang kanyang sarili. Pero nang sila na lang ni Cain ang naroon, lantad na ang kahinaan nito. Lumapit si Cain. Dahan-dahan. Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan, bata. Napaatras ang bata. Lumayo. Mailap siya. Nasa mata nito ang takot at pagkalito. Umupo si Cain sa lupa at inilapat ang likod sa katawan ng puno. Sa kamarahang nagsalita. Bata, hindi ako kaaway. Gusto kitang tulungan. Napatitig sandali sa kanya ang batang aswang. Ilang sandali pa, dahan-dahan na itong lumapit sa kanya. At nang makalapit ng bahagya, sumandal din ito sa punong katabi ng bata at huminga ito ng malalim. Gusto mo bang gamutin ko ang sugat mo? Tumango ang bata. Nagbago na ang anyo nito nang lingunin ni Cain. Hindi na ito mukhang halimaw. Agad siyang naghanap ng anumang halamang gamot sa paligid at nang makahanap, pinitpit niya ito gamit ang isang bato at dahan-dahang nilapat sa sugat ng bata. Sandali lang ha. Tiisin mo. Medyo mahapdi kasi ito eh. Napangiwi ang batang aswang pero hindi ito umatras. Parang naramdaman itong hindi siya pababayaan ng batang lalaki sa harap niya. Ilang saglit lang ay narinig ni Cain ang isang pamilyar na tinig. Cain! Abel! Nasaan kayo? Lolo! Nandito po ako! Ilang saglit pa ay lumitaw si Lolo Arman. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang sugatang bata na halos nakadikit na kay Cain. Oh, ano nangyari dito? Sino ang batang yan? Hindi ko po siya kilala, Lolo eh. Pero natagpuan po namin siya ni Abel na sugatan.
Lumapit ang matanda at sinuri ang sugat ng bata. Inilabas nito ang sisidlang may langis. Ibinuhos niya ito sa mga sugat. Mabisa ito. Panlinis ng iyong sugat. Sandali. Nasaan nga pala si Abel? Lo, umalis po siya eh. Sinabi niya po na hahanapin niya na raw po si nanay. Nang mag-isa? Opo, nagtalo po kasi kami kanina eh. Hindi po niya nagustuhan na kinontra ko po siya. Hindi! Hindi ngayon ang panahon para mag-away kayo. Tsaka hindi pa ito ang tamang oras para sumugod sa pugad nila. Hindi niya alam kung ano ang papasukin niya. Ayaw po niyang makinig sa akin, Lo eh. Wala na daw pong makakapigil sa kanya. Ay nako! Bakit niya naisip yun? Alam ba niya kung saan nahanapin ang nanay niyo? Saka hindi niya kilala kung sino-sino ang makakaharap niya doon. Malulupit sila. Wala silang awa. Masasaktan ang kapatid mo sa ginawa niya. Ano pong gagawin natin, Lo? Hindi ko rin naman po alam kung saan po siya pupunta. Biglang kinalabit ng batang aswang si Cain at paulit-ulit na itinuro ang kanyang sarili. Hindi naman ito maunawaan ni Cain. Ano yon? Alam mo kung saan siya pupunta? Tumango ang bata. Tumingin ito kay Cain. Sa kamarahang nagsalita sa pabulong na tinig. Doon ako nakatira. Doon ako galing. Alam ko kung saan ang pugad ng mga aswang. Alam ko ang daan. Teka, nakakapagsalita ka pala eh. Oo, pasensya na kung di ka agad ako nagsalita kanina ha. Di ko kasi alam kung anong sasabihin ko eh. Naunahan kasi ako ng takot sa inyo. Totoo ba lahat ng sinasabi mo? Kung totoo, ibig sabihin, kaya mo kaming dalhin doon? Oo, kaya ko kayong samahan doon. Dali lang. Mapagkakatiwalaan ka bang talaga? Baka naman patibong lang ito. Baka nilalapit mo lang kami sa panganib. Baka gusto mo lang kaming iligaw para abangan ng mga kasama mo at patayin. Tahimik ang batang aswang. Yumuko ito at sa kamarahang umiling. Kung wala ho kayong tiwala sa akin, ayos lang po. Naiintindihan ko po. Hindi ko po kayo pipilitin. Hindi ko lang kasi maintindihan. Bakit mo naman ituturo sa amin ang inyong pugad? Anong kapalit? Wala po. Wala po akong hihinging kapalit. Dahil ako pa nga po ang dapat na may bayarang utang na loob eh. Ginapot niyo po ang sugat ko. Saka marami na po akong nakitang masasamang ginagawa ng mga kapwa ko aswang. Ayoko na po ang ginagawa nila eh. Handa po ako. Handa po akong tulungan kayo para mailigtas si Abel. Parang ayokong maniwala. Nabuhay po ako. Na, ang alam ko dati, ayos lang po ang pumatay. Okay lang po ang kumain ng laman at dugo ng tao. Pero nung may nakilala akong babae na dinala nila sa pugad, doon na po nagbago ang lahat. Ano ka mo? Babae? Sinong babae yun? Si Nanay Milin po. Ang nanay! Siyang nanay ko! Ano? Nanay mo si Nanay Milin? Kung ganun, kayo yung palagi niyang kinikwento sa akin na kambal niyang anak. Kami nga yun! Kami nga! Kumusta ang nanay ko? Okay lang ba siya? Ayos lang siya. Pero kung hindi natin siya mababawi hanggang mamayang gabi, hindi na natin siya maaabutan ng buhay. Ha? Anong ibig mong sabihin? May gagawing ritual mamayang gabi at ang Nanay Milin, makakasama siya sa ritual na yun. Literal na magiging bahagi dahil kasama sa ritual ang pagpapatulo ng dugo. Papatayin nila ang nanay mo. Papatayin nila mamayang gabi. Hindi! Hindi pwedeng mangyari yun, Lolo! Kung totoo ang sinasabi niya, kailangan natin bilisan. Hindi natin pwedeng pabayaan si Abel o si Nanay. Tama ka. Kaya kahit hindi ako sangayon sa ganitong plano, sinubukan kong itakas si Nanay Milin. Pero hindi ako nagtagumpay eh. Kaya heto na pala ako. Sinaktan nila ako at pinalayas, Cain. Wala na tayong oras para maghintay pa. Pagsabi nun, nagsimula na silang maglakad. Samantala si Abel naman ay mag-isa
at pilit na nilalabanan ang kaba sa kanyang dibdib. Patuloy siyang naglalakad sa loob ng gubat. Hindi niya iniinda ang gasgas sa kanyang binti, ang putik sa kanyang mga palad o ang mga sanga ng punong sumasabit sa kanyang damit at balat. Lahat ng ito ay baliwala sa kanya. Ang tanging nasa isip niya ng mga sandaling yon ay ang hanapin at mailigtas ang kanyang ina. Makikita rin kita, nanay. Malapit na po ako. Biglang kumunot ang noon ni Abel. Naalala niya ang sinabi sa kanila ng kanyang ina at ama. Sa oras ng pangangailangan, silang dalawa ang dapat na magkampihan. Hindi naman po ako yung may kasalanan eh. Siya po yung kumampi dun sa aswang na yun eh. Sa isip ni Abel, siya ang tama. Siya ang nasa katwiran. Ngunit muli, tila siya nahimasmasan nang maisip muli ang isa pang palaging bilin sa kanila. Huwag magpataasa ng ihi. Matutong magpakumbaba. Mali ba ako, nay? Panay ang tanong niya, maski walang sumasagot. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Makalipas ang halos 1 oras pa, napansin niyang tila paggabi na. At sa may bandang unahan niya, may nakita siyang mga liwanag. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa harap niya, may nakita siyang isang maliit na baryo na tila ba nakatago sa gitna ng kagubatan. May mga nakita siyang mga kubo at tao sa paligid. Agad siyang pumwesto sa likod ng puno. Maingat na sumilip. Una niyang napansin ang isang malaking siga sa gitna ng mga kabahayan. Sa tabi nito ay may mga nakatayong poste at doon niya nakita ang nanay niya na si Aling Milen. Nakapiring ang kanyang mga mata. Nakatali ang mga kamay at paa sa poste. Sa tabi nito ay may 3 pang taong nakatali rin. Isang matandang lalaki, isang dalaga at isang bata. Lahat sila ay sugatan at tila pagod na pagod. Napakapit si Abel sa katawan ng puno. Ang nanay ko! Si nanay! Pinilit niyang hindi umiyak. Alam niyang hindi yun ang tamang oras para makaramdam ng lungkot. Ngunit hindi niya rin naiwasang madurog ang puso sa tagpong kanyang nasaksihan. Nagmasid siyang muli sa isang banda ng baryo. Nakita niya ang ilang mga taong naroroon. Hindi sila normal. Mapupula ang kanilang mga mata. Ang iba ay sobrang payat at marurumi. Parang may pinaghahandaan sila. May mga inaayos na mga malalaking palayok, mga lamesang mahahaba at iba pang dekorasyon. Naramdaman niya kagad na may masamang binabalak ang mga ito. Napakagat siya sa kanyang mga labi. Gusto niya nang sumugod. Gusto niyang sunugin ang buong baryo na alam niyang baryo ng mga aswang. Pero alam niyang hindi yun madali. Mag-isa lamang siya. Hindi niya alam kung ilan ang kalaban at alam niyang ang anumang gagawin niyang hakbang ay maaaring makasama sa kanyang ina. Mali nga ako. Tama si Cain. Tama si Lolo. Pero kung hindi ako gagalaw, baka mahuli na ang lahat. Napapikit siya. Galit at takot ang nararamdaman niya. Muli siyang napatingin sa kanyang ina. Nakita niyang may isang matandang aswang na lumapit kay Nanay Milen. Hinaplos nito ang pisngi ng kanyang ina at saka ngumisi. Nanindig ang balahibo ng bata nang makita yon. Ililigtas po kita, Nay. Hintayin mo ako. Papunta na ako dyan. Ngunit bago pa siya makagalaw, isang matangkad at payat na aswang ang biglang sumulpot mula sa kanyang likuran. Hinablot siya nito sa batok at ibinalibag sa lupa. Nagulat si Abel. Napasigaw siya at agad na bumangon. Sinubukan niyang maglabas ng apoy mula sa kanyang mga kamay. Tinunog niya ang aswang na yon, ngunit dahil sa ginawa niya, natawag nito ang halos lahat ng atensyon ng lahat ng aswang na naroroon. Hindi niya nakaya ang lakas ng kanilang puwersa. Bago pa siya makalaban, naramdaman niya ang matatalim na kamay na pumulupot sa kanyang mga braso at binti. Itinali ang kanyang mga kamay at paa. Dinala siya sa gitna ng bulwagan kung saan naroon din ang kanyang ina.
Nilagyan ng piring ang kanyang mga mata. Nay! Anak! Abel, ikaw ba yan? Opo, Nay. Nandito po ako para iligtas ka sana pero natalo po ako. Pasensya na po, Nay. Bakit, anak? Bakit ka nagpunta pa dito? Hindi mo na dapat ginawa yun. Pero, Nay, Natigilan silang mag-ina nang marinig ang malakas na halakak ng pinuno ng mga aswang. Sinasabi ko na nga ba at sasagitin mo ang iyong ina, bata? Walang kahirap-hirap. Nasa atin na ang isang makapangyarihang bata. Tamang-tama. Mayaalay natin siya mamaya sa ating puon. Tiyak na mas lalakas na ang ating kapangyarihan. Patuloy sa pagsasaya ang mga aswang. Samantala, sa kabilang bahagi naman ng gubat, naituro na ng batang aswang kina Lolo Arman at Cain ang pugad nila. Nagkubli sila sa mataas na damuhan habang pinagmamasdan ang paligid. Lolo Arman, ayun po sila. Nakita ko po si Abel. Tinali siya. Si nanay din. Ano gagawin po natin? Mag-iisip ako. Hindi tayo pwedeng kumilos ng padalos-dalos. Napakarami nila dito. Cain, Lolo, pasensya na po pero hanggang dito na lang po ako. Ha? Abay, bakit naman? Hindi ko kayang lumaban sa mga kasamahan ko. Hindi ko rin kayang traidorin sila. Ayoko madumihan ang mga kamay ko sa dugo ng kapwa ko aswang. Naiintindihan ko. Salamat sa tulong mo, bata. Nagpaalam na ang batang aswang at tuluyang naglaho sa madilim na bahagi ng kagubatan. Habang nagkukubli si Cain, ay lumikha siya ng isang kalasag gamit ang tubig. Binalot niya ang kanilang paligid upang hindi sila makita ng mga kalaban. Sa gitna ng bulwagan, napansin ni Cain ang isang malaking kawa na kumukulo. Lolo, Itinaas ni Cain ang kanyang mga kamay. Pinakiramdaman niya ang tubig sa kawa. Unti-unti, kinontrol niya ito. Dahan-dahan yung umangat at gumapang sa sahig. Paunti-unti, umabot ito sa katawan ni Abel. Nagulat si Abel sa mainit-init na tubig na gumagapang sa kanyang balat. Hindi naman siya napaso o nasaktan. Umakyat ito hanggang sa kanyang mga mata at marahang inalis ang telang nakatakip dito. Kinurap-kurap niya ang kanyang mga mata. Nang luminaw ang kanyang paningin, agad niyang naramdaman ang presensya ni Cain sa hindi kalayuan. Cain, nandito ka! ano yun, anak? Nandito si Cain? Nay, wag po kayong maingay. Nandito na po sila, Lolo. Ililigtas mo din na tayo. Tahimik si Aling Milen, ngunit habang nakapiring ang kanyang mga mata, hindi niya naiwasang mapaiyak. Tumulo ang luwa sa kanyang mga mata, dala ng kanyang labis na pangungulila sa mga ito. Samantala, kinausap naman ni Cain ang kanyang lolo. Lolo, kayo na po ang bahala kay nanay. Kami na po ang bahala sa mga aswang. Sige, gawin niyo ang lahat para matapos na ang kasamaan ng mga yan. Opo, Lolo. Samantala, sinubukan ni Abel na muling gamitin ang apoy upang sunugin ang tali. Ngunit hindi ito nasusunog. Tila may orasyon o mahikang bumabalot dito. Lolo, mukhang di kaya ni Abel. Hindi umuubra ang apoy niya. Ako na ang bahala. Umusal ng dasal si Lolo Arman. Ilang segundo lang ang lumipas, biglang umapoy ang tali. Kumalat ang apoy at kusang nalaglag ang tali mula sa katawan ni Abel. Agad namang kinalagan na rin ni Abel ang kanyang ina. Ngunit hindi sapat ang oras para maalis niya yun. Hindi naman niya pwedeng sunugin ang tali nito dahil mapapaso niya ang kanyang ina. Hanggang sa may nakapansin na sa kanilang mga aswang, nagsimulang mag-ingay ang buong lugar. May ilang aswang ang agad na nagbago ng anyo. Nagkaroon sila ng matutulis na mga kuko. May gumagapang, may lumilipad at iba pa. Sa gitna ng kaguluhan, tumakbo si Abel at Cain. Nagtagpo sila sa gitna.
Magkatabi nilang hinarap ang panganib. Handa ka na ba, Abel? Matagal na! Gawin na natin to, tol! Nagpalabas ng apoy si Abel at tubig naman ang kay Cain. Samantala, si Lolo Arman ay mabilis na ring kumilos. Lumapit siya sa mga biyag at mabilis na kinalagan ang kanilang mga tali. Si Cain naman ay muling lumikha ng proteksyon para sa kanyang lolo at sa mga biyag. Ang galing ng kalasag mo, tol! Paano mo nagagawa yan? Basta na-discover ko lang. Gamitin mo lang ang isip mo. Kontrolin mo ang iyong kapangyarihan para makabuo ng formang gusto mo. Subukan mo rin, Abel. Pumikit si Abel. Inisip niya ang isang malaking espada. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at mula sa kanyang mga palad, nabuo ang isang espadang apoy. Ayan na, Cain! Tara na! Sige, sugod na! Ah! Sabay nilang hinarap ang mga aswang. Sumugod si Abel at pinagsasasaksak ng apoy na espada ang kanyang mga kalaban. Matalas ang kanyang espada, sapat para wasakin ang sino mang humarang. Samantala, si Cain naman ay nasa likuran, kalmado ngunit mabagsik. Pinapalutang niya ang mga bolang tubig sa ere at sa bawat iglap ay pinapakawalan nito na parang mga bala. Sa tuwing tatama sa katawan ng kalaban, sumasabog ang tubig na tila may puwersang kayang magpasabog ng laman. Luray-luray ang katawan ng sino mang tatamaan. Ilang sandali pa, lumitaw sa kanilang harapan ang pinuno ng mga aswang. Isa itong dambuhalang nilang, halos 3 metro ang taas, may mahahabang galamay, 2 sungay sa ulo at balat na maitim. Napilitan ng kambal na umatras, tinakpan ng ilong at bibig. Hindi nila inaasahan ang ganitong uri ng kapangyarihan mula sa pinuno ng mga aswang. Biglang nagkaroon ng katahimikan at sa gitna ng katahimikan na yon, umalingaw-ngaw mula sa dilim ang boses ng pinuno. Bakit nyo hinati ang inyong kapangyarihan? Hindi ba't mas mainam kung isa lang sa inyo ang may hawak ng lahat? Cain, patayin mo si Abel! Napakunot ang noo ni Cain, ngunit hindi siya kagad nagsalita. Nagkatinginan silang magkapatid. Pag-aari mo ang tubig, siya ang apoy. Pero kung lilipunin mo siya, magiging iyo ang lahat. Wala ka nang magiging kaagaw. Wala ka ng karibal. Wala nang tututol sa iyong mga plano at desisyon. Kaya patayin mo na siya para lalong lumakas ang kapangyarihan mo. Cain, huwag kang makinig sa kanya! Isa lang sa inyo ang pwedeng manatili. Yan ang tadhana ng kapangyarihan. Magdesisyon ka na. Patayin mo na siya ngayon at magiging Diyos ka sa mga nilalang na nandito. Walang sino man ang kayang humadlang sa'yo. Natahimik si Cain, napapikit. Mabilis ang pintig ng kanyang puso. Sa kabila ng lahat, isang bagay lang ang malinaw sa kanya. Ang lakas nila ay hindi nakasalalay sa pagsanib ng kapangyarihan, kundi sa paninindigan nilang hindi kailanman magtataksil sa isa't isa. Muling dumilat si Cain at sa halip na atakihin si Abel, tinapik niya ito sa balikat. Tama siya. Kailangan natin pagsamahin ang ating kapangyarihan para mas lalo tayo maging mas malakas. Handa ka na ba, tol? Tumango si Abel. Naunawaan niya ang ibig sabihin ng kanyang kakambal. Ang apoy at tubig, pinagsama nila. At tulad sa kanilang pagsasanay, perpekto silang nakagawa ng singaw o usok. Umikot ito at humalo sa usok na likha ng kanilang kalaban. Narinig nila ang malalakas na sigawan at iyakan. Maya-maya pa, umalingasaw ang amoy ng tila nasusunog na katawan. Masangsang, mabaho, tulad ng amoy ng asupre o bulok na itlog. Muntik pang maduwal si Abel sa bagsik ng amoy. Unti-unti, lumilinaw na ang paligid nang nabawasan na ang usok. Doon nakita ng dalawa ang kalunos-lunos na nangyari sa mga aswang.
Unti-unti ngang nalusaw ang kanilang laman. Ang iba naman ay nagtangkapang tumakbo, ngunit hinahabol sila ng usok. Walang nagawa ang lahat. Kahit ang pinuno ng mga aswang ay unti-unti na ring nangihina. Nagsimulang matunaw ang kanyang muka. Ang kanyang mga galamay ay biglang nagliyaban. Nagsisisigaw ito habang namimilipit sa sakit. Hindi! Hindi ito maaari! Paano itong nangyari? Ngunit huli na, isa-isang natumba ang mga aswang. Wala ni isa ang nakaligtas. Pagkatapos ng ilang minuto, tahimik na muli ang bulwagan. Ang usok nawala na ng tuluyan. Ang kambal nakatayo. Pagod, pawis, pero magkahawak ang kanilang mga kamay. Sa likuran nila, tumakbo si Aling Milin at niyakap ang dalawa. Mga anak ko! Mga anak! Salamat sa Diyos! Salamat sa Diyos at ligtas kayo! Lumapit si Lolo Arman. May ngiti sa kanyang labi at may bahid ng pagmamalaki sa mga mata. Ang galing nyo, mga apo! Tinupad nyo ang tungkulin. Natapos nyo ng mahusay ang inyong misyon. Matapos ang matinding labanan, nagpasya na silang bumalik kasama ang ibang biyag at nagsiuwian na sa kani-kanilang mga tahanan. Pagkatapos nun, namuhay na ng normal ang pamilya. Hindi nila isinapubliko ang nangyari. Walang nakaalam ng kanilang naging tagumpay sa naging laban nila kontra sa mga aswang. Nanatiling sikreto ang dahilan kung bakit tuluyan ang naglaho ang banta ng mga aswang sa kanilang baryo. Halos 3 buwan bago napansin ng mga tao na wala nang sumusugod at nambibiktimang mga aswang. Dahil dito, unti-unting nawala ang takot sa mga tao. Muling naging normal ang kanilang pamumuhay. Kaya na nilang lumabas sa gabi. Wala nang natutulog na may itak na katabi. Wala na silang naririnig na mga nakakatakot na tunog. Ang mga tao, unti-unting naniwala na wala na ang mga aswang. Ngunit sa kabila ng katahimikan, alam ng kambal na hindi doon nagtatapos ang kanilang tungkulin. Kaya't patuloy silang nagsanay, patuloy na nagpakabiyasa sa kanilang kakayahan. Sa tulong ni Lolo Arman, nagsanay sila halos araw-araw sa sagradong lugar na pagmamay-ari ng diwatang may 2 ulo. Patuloy silang nagsusumikap upang sa oras na muling bumalik ang kadiliman, madali na lamang para sa kanila na maapula ang apoy ng kasamaan. Hindi sila papayag na matinag. Mananatili silang magkakampi, magkasangga sa kahit na anong laban. Dahil alam nila, sila ang kambal na biniyayaan ng mutya ng apoy at tubig. Sila ang tagapangalaga. Sila ang tagapagtanggol. So yun mga idol, sana po ay nagustuhan nyo ang ating kwento para sa araw na to. Ngayon naman po, ay dumako na po tayo sa inyong pinaka-nire-request at pinaka-hinihintay na shoutout portion. Pasensya na po pala sa mga hindi po masa-shoutout ngayon, pero pipilitin ko po na sa mga susunod na kwento ay maibibigay ko na po ang inyong request na shoutout. Ano pa pong hinihintay natin? Heto na po. Shoutout po, Rosely Peñar. Shoutout po, Luz Rivera. Shoutout po, Hilario Patra Jasmine. Shoutout po, Cartagena Wilma. Shoutout po, Rodagar Bida. Shoutout po, Myla Pateño. Shoutout po, Beverly Carbajosa. Shoutout po, Che Jane Gregorio. Shoutout po, Rowena Sabido. Shoutout po, Helda Indermor. Shoutout po, Arnold Ginocor. Shoutout po, Evelyn Reyes. Shoutout po, Indong L2Z. Shoutout po, Habulin. Shoutout po at maraming salamat, Janet Cisneros.
Shoutout po, Shirley Napicol. Shoutout po, Mylene Legson. Shoutout po, kay Lilian Forbes. Shoutout po, Angela Obaldo. Shoutout po, Rona Galyado. Shoutout po, Jepoy Adornado. Shoutout po, kay Eldrian Ocon. Shoutout po, Alma Naong. Shoutout po, kay Nieves Genanda. Shoutout po, kay Marjorie Vicente. Shoutout po, kay Rowela Monares. Shoutout po, kay Ami Bonga. Shoutout po, kay Roda Garbida 9853. Shoutout po, Cynthia Belarmino. Shoutout po, kay Rosana Condesa. Shoutout po, kay Ronald Basingil. At shoutout po, Bogang Poras. Muli po, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pakikinig ng mga kwentong aswang at katatakutan sa aking munting channel na The Voice Addict at Apong Isaac. Hanggang sa susunod pa pong kwento na magpapatindig ng inyong mga balahibo mula sa mundo ng kababalaghan.